posibleng may bagong digmaan na malapit ng maganap sa Timog Silangang Asya. Nagpapalitan ngayon ng putok ang Thailand at Cambodia habang nagiging madugo ang mga sagupaan sa hangganan. Binomba ng mga F-16 ng Thailand ang mga militar na target sa Cambodia, habang pinuputukan naman ng artilerya ng Cambodia ang loob ng Thailand. Mabilis na lumalala ang sitwasyon at habang nire-record ko ito, may mga ulat na lumalabas na parehong panig ay naglalabas na ng mga tangke at naghahanda para sa isang matinding paglusob sa hangganan. Kaya simulan natin kung paano ito nagsimula. Ngayon, marami pang kasaysayang konteksto na tatalakayin natin mamaya sa video. Pero unahin muna natin kung ano ang nangyari ngayong umaga. Inutusan ng Thailand ang paglikas ng mga kalapit na baryo sa kanilang panig ng hangganan. Noong Miyerkules, inanunsyo ng Bangkok na pinaaalis nito ang embahador ng Cambodia at binabawi rin ang sariling sugo mula sa Phnom Penh. Ang Department of Foreign Affairs ng Thailand ay nagdaraos ng isang press conference tungkol sa insidente. Pakinggan natin ang ilang pahayag ng tagapagsalita. Habang ang Thailand ay nagsagawa ng mga airstrikes sa mga target ng militar ng Cambodia. Naglabas ng pahayag sa Facebook si Punong Ministro Hun Manet ng Cambodia na nagsasabing palaging naninindigan ang Cambodia sa mapayapang pagresolba ng mga issue. Ngunit sa pagkakataong ito, wala kaming ibang magagawa kundi lumaban gamit ang armadong puwersa laban sa armadong pananakop na ito. Nagsimula ito sa templong inaangkin ng dalawang bansa na nasa ilalim ng kanilang kontrol. Ngunit marami pang kasaysayang kailangang balikan ukol dito. Matagal nang nagpapalitan ng aksyon, pero ngayong umaga, muling nagsimula ang labanan sa paligid ng templo. Ngayon, pinagbibintangan ng bawat panig kung sino ang unang nagpaputok. Hindi na tiyak kung ano talaga ang eksaktong nangyari na naging dahilan nito. Pero suriin natin ang mga pahayag mula sa magkabilang panig. Bago magsimula, pakipindot ng like at subscribe button sa ibaba. Malaking tulong yan sa aming algorithm. Simulan na natin. Kaya inakusahan ng militar ng Thailand ang mga sundalong Cambodian ng pang-uudyok. Ayon sa militar ng Thailand, nagpadala ang Cambodian ng surveillance drone bago lumapit ang mga sundalong may rocket launchers sa isang posteng militar ng Thailand noong Huwebes ng umaga. Pagkatapos, nagpaputok ang mga Cambodian papuntang silangan ng templo mula sa base ng Thailand. Tinarget din nila ang lokal na komunidad gamit ang mga rocket. Nagpadala ang Thailand ng 6 na F-16 fighter jets para atakihin ang mga pasilidad militar sa loob ng Cambodia. Ayon sa mga opisyal ng depensa ng Cambodia, nakialam na sila sa labanan ngunit hindi sila ang nagsimula nito. Sinasabing nagsimulang magpadala ng fighter jet ang militar ng Thailand at umatake sa loob ng Cambodia. At dito na gumamit ng karapatan ang mga tropang Cambodian na ipagtanggol ang kanilang soberanya. Ngayon, ang kasalukuyang sagupaan ay mabilis na lumalala. At sa oras na mapanood mo ito, malamang na mas marami pang nangyari. Kaya babalikan ko ng kaunti at titingnan kung paano ito nangyari. At sa totoo lang, napakataas ng tensyon mula pa noong Mayo. Kita mo, noong Mayo 28, nagkaroon ng sagupaan ng putukan ang mga tropang Thai at Cambodian na tumagal ng mga 10 minuto malapit sa Kong Bok. Ito'y isang liblib na lugar sa pagitan ng Thailand, Cambodia at Laos. Isang sundalong Cambodian ang hindi pinalad at napatay sa sagupaang ito. At parehong panig ay muling nag-akusahan na ang kabilang panig ang unang nagpaputok. Mula noon, lalo lamang lumala ang relasyon ng dalawang bansa. Sa katunayan, nagkaroon ng pagpupulong ang mga general ng Thailand at Cambodia isang araw matapos ang sagupaan upang pababain ang tensyon. Ngunit hindi naging ayon sa plano ang mga pangyayari. Mula noon, parehong nagpatupad ng mga paghihigpit ang dalawang bansa sa isa't isa sa buong hangganan. Una,
Isinara ng Thailand ang kanilang land border. Pinahinto halos lahat ng pagtawid maliban sa mga estudyante, pasyente, at iba pang mahalagang pangangailangan. Bilang tugon, ipinagbawal ng Cambodia ang mga Thai film at television show at itinigil ang pag-import ng gasolina, prutas, at gulay mula Thailand. Lalong pinalakas ng magkabilang panig ang presensya ng militar sa buong hangganan. At tila lalo pang lalala ang sitwasyon. Doon nagpasya ang punong ministro ng Thailand na si Sinhawatra na tawagan ang isang maimpluwensyang senador sa Cambodia upang pababain ang tensyon at baka sakaling magbukas ng diplomatikong pag-uusap. Alam mo, ang pamilya Sinhawatra ay isang malaking dinastiyang pampulitika sa makabagong Thailand na naging napaka-impluwensyal sa politika ng Thailand sa nakalipas na 2 dekada. Nagsimula ito kay Tatay Sinha, isang bilyonaryong negosyante sa bansa, at naging punong ministro mula 2000 at isa hanggang 2006, pero pagkatapos ay napatalsik siya ng isang kudeta militar noong 2006 at nagkusang lumikas sa Dubai, pero hindi nawala ang impluwensya ng pamilya sa politika ng Thailand. Ang niyang nakababatang kapatid na babae ang naging unang babaeng punong ministro ng Thailand noong 2011, ngunit napatalsik muli ng kudeta militar noong 2014. Pagkatapos, kamakailan lang, ang kanyang bunsong anak na babae ang naging punong ministro noong 2023 at siya ang tumawag sa senador ng Cambodia para simulan ang diplomatikong pag-uusap. Ngayon, ang dahilan kung bakit ko ibinahagi sa inyo ang kasaysayan ng pamilya ay dahil dito ito nagiging mahalaga. Kasi sa Cambodia, tinawagan niya si Hun Sen at siya ang dating punong ministro ng bansa at ngayon, siya ang presidente ng Senado. Bukod pa dyan, ang kanyang panganay na anak ang kasalukuyang punong ministro ng Cambodia. Malinaw na, matagal nang napaka-impluwensya ng dalawang pamilyang ito sa bansa, kaya malapit ang relasyon nila. Maaaring hindi malapit ang tamang salita, pero maganda ang relasyon nila. Kaya sa tinawag niya si Hun Sen na tito at sinabi niya, "Pakiusap, maawa ka naman sa pamangkin mo." Pagkatapos, pinuna rin niya ang militar ng Thailand. Habang siya ang punong ministro ng Thailand, tinawag ang militar na gusto lang magmukhang matapang at tinawag ang pinuno ng militar bilang kabilang sa oposisyon. Sinabi niya sa Cambodia na siya na ang bahala sa anumang ipagagawa nila sa kanya. Sa kasamaang palad para sa kanya, nire-record pala ng kabila ang tawag. At dahil sa interes ng pambansang seguridad, nagpa siya si Hun Sen na ilabas ang bahagi ng tawag. Ngayon, may isip niyo kung gaano kasama ang dating ito sa harap ng mga tao sa Thailand. Hindi natuwa ang mga mamamayan sa kanilang punoong ministro. At noong Hulyo 1, ilang araw lang matapos ang tawag, sinuspinde ng konstitusyonal na hukuman ng Thailand si punong ministro habang iniimbestigahan ang mga paglabag sa etika. Duda akong babalik pa siya. Habang nangyayari ang lahat ng ito, sobrang taas ng tensyon sa hangganan at pinalakas pa ang presensya ng militar. Lahat ng ito ay humantong sa umagang ito nang sumiklab ang mga sagupaan at patuloy pa itong lumalala ng napakabilis. Pagkatapos ng mga sagupaan ngayong umaga, tuluyang isinara ng mga autoridad ng Thailand ang hangganan at sinabi ng Cambodia na ibinaba nito ang antas ng ugnayang diplomatiko sa Thailand sa pinakamababang level. Pinaalis ang embahador ng Thailand at pinauwi ang lahat ng kawani ng Cambodia mula Bangkok. At ano ang panganib na mauwi ito sa mas malaking labanan sa pagitan ng dalawang bansa? Oo, kaya nakausap namin ang mga analyst parehong mula sa Cambodia at mula sa Thailand. Ang pinakapunto nila ay gusto nilang magkaroon ng tigil putukan pero talagang mahirap yon. Nakita nila na talagang mahirap magkasundo dahil pareho pa ring may kontrol ang militar sa dalawang bansa. At mahirap talaga dahil nabanggit nila na gusto ng militar na ipakita ang kanilang kapangyarihan at syempre gusto rin nilang protektahan ang hangganan ng bawat bansa. Kaya sa ngayon, wala pa talagang malinaw na paraan kung paano mag-uusap at magkakasundo ang dalawang bansa. Ipinahayag ng China na gusto nilang matigil ito. Sabi rin ng mga analyst, maaaring ang ikatlong partido, ang mga negosyador o tagapamagitan na dati ay sinubukan ng Association of Southeast Asian Nations na gampanan ang papel na yon. Pero hanggang ngayon ay wala pa ring malinaw na resulta. Kaya hinihintay pa rin natin kung sino ang tutulong sa dalawang bansa para maresolba ang sigalot na ito.